umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa isang episode ng Duterte Die Hard Supporter YouTube channel kung saan sana po ay palagi kayo nakaantabay at naka-subscribe po. Ito pala yung channel natin, no, dito. So, naka-subscribe po palagi para at least po mas live yung ating interactions. Sa araw po na ito ngayon, ang pag-uusapan natin or ating observe ngayon yung habang nagsuscroll ako sa social media, may mga namit ako na mga matatapang na mga tao na talagang grabe yung freedom of expression talagang ginamit nila, at talagang kulang na lang, no, parang sabunutan yung si Leni Robredo dahil sa kanyang ginawa. So panoorin po natin kung ano yung mga reactions nila at comments at ano sa tingin ninyo, talaga bang ganun din yung pakiramdam nyo, ganun din yung nagiging feelings ninyo, sympathize ba tayo sa kanila or talagang pareho ba kayo ng emotions? Kagaya ko rin, pareho ba tayo ng emotions na talagang medyo hindi lang naiinis, galit na talaga sa Leni Robredo na ito. So pakinggan po natin, ito po yung top 5 na nag-trending sa social media na galit kay Leni Robredo. So pakinggan po natin. So to equate or to consider all those killed nung mga hired killers as EJK, napakalaking kaistupiduhan yun, kalokohan, katarantaduhan. Okay, so yung 7,000, isang malaking kasinungalingan yon na sinabi doon sa video ng ambisyosang palaka. Na ano pa pong mga kasinungalingan sinabi niya doon? Yung palit ulo. Na sinabi, ano sabi ng ambisyosang palaka? Na kapag hindi sumuko or something, yung mga drug pushers, pinapalitan o pinapatay ang mga kamag-anak. Mali po yun. Walang ganon. Ang palit ulo po ay isang intelligence strategy. It's an intelligence strategy para makarating tayo dun sa taas kung sino ba, di ba? Like if you're a small-time drug pusher na nahuli ng pulis, pwedeng pagaanin yung kaso mo provided ituturo mo kung sino yung mga nasa taas. Yun po yung palit ulo. Again, ang palaka, indihin mo ang palit ulo, ito yung mga, pag nahuli ang isang maliit na drug pusher, they will be encouraged na ituro ang mga nasa taas nila in exchange for a good deal na hindi na siguro mas iiksi ang kanilang sentensya kung sakasakali, ano, ganun yon para mapuntahan natin at matiklo yung mga nasa taas. Estratehiya po yan, hindi po yan pagpapalit ng papatayin. Naman, abogada ka, abogada, tapos ganyan ka mag-isip, tapos sisirain mo, mag-i-speech ka, gagawa ka ng video na nakangiti-ngiti pa, ewan ko ba, napaka-plastic. Yung tipong sasabihin mo, the people are afraid, the people are afraid of the situation, pero nakangiti ka habang sinasabi mo, parang may disconnect, parang may tama ka. Di ba? The people are afraid, nakangiti ka. Shit. Naging mahinahon. But anyway, ito po ang bagong pinapalabas na naman, okay, ni fake, bobang abogada, na ang laman ng utak ay burak, na si Leni Robredo, ay nagpakalap na naman nga po sa international media, okay, sa buong sambayanan, na meron nga daw pong palit ulo scheme. Okay, sa mga hindi nakakabasa, yung palit ulo scheme, pinagbibintangan, gumawa na naman po sila ng na fake news dahil nga po hindi umubra. Okay, yung mga previous nilang kasinungalingan. Meron daw pong palit ulo scheme na kapag yung mga hinahanap na drug addicts o drug lord, pag hindi daw po nakita yon, kukunin yung anak o asawa, ipalit doon sa drug addict na yon or sa pusher o whatever. Putang ina naman. Ito po ay maliwanag na gawa-gawa ng kwento na naman ng mga dilawan. Ang gusto ko pong mangyari dito, aksyonan ng gobyerno. Okay? Kasuhan ang putang inang peking vice presidente nito. Itong bugok, bobang abogada na
puro kaartihan, puro kasinungalingan, at puro paninira sa gobyerno natin ang ginagawa po nila. Sana nga po bigyan ng leksyon ang babaeng ito dahil sila po ang gumagawa ng fake news. Sila po ang gumagawa ng kasinungalingan. Sila ang nagpapakalat. Palit ulo. Putang ina yung ulo mo, palitan mo. Ang bobo-bobo mo eh. Naturingan kang abogado, isa kang tuta ng mga dilaw. Wala ka nang ginawa kundi mag-ngak-ngak ng utak mo parang ampaw. Diba? Alam mo yun? Ampaw nga ba tawag doon? Yung walang laman. Hangin ang laman ng utak mo. Puro burak. Palit ulo. Palitan na po ang VP. Sana mag-recount na tayo. Mag-manual counting na tayo para palitan na ang kabubuhan ng peking busy na to. Ulit, wala po ako ibang wala akong ibang sasabihin kundi ito lang hayop na fake Vice President na to. Wala na pong ginawa kundi magpakalap ng kasinungalingan. Sa Pangulong Duterte, sa lahat sa gobyerno, punyeta, palitan niyo na po, kasuhan na itong babaeng ito. Wala na 10 ng mga kasamahan niya na nagpakalap ng chismis. Okay? Wala po sila. Vice President po ninyo na si Leni Robredo, nagngangak-ngak sa isang video. At yung video na ito ay ipapalabas doon sa summit, anti-drug summit ng United Nations. Okay lang sana kung maganda ang sinabi ng babaeng ito. Kaso mo, kung ano-ano mga pinagsasabi na mali naman, hindi ko alam kung misinformed o gumawa-gawa lang ng kwento ang babaeng ito. Akalain mo bang sasabihin niya doon sa video message na ipapalabas sa mga iba't ibang delegado na mag-a-attend ng anti-drug summit sa United Nations dyan sa Vienna, Austria? Sinabi ba naman yan sa aming bayan, walang magawa ang mga kababayan namin. The people are hapless and helpless. Ang ibig pong sabihin, walang magawa at helpless. Parang lumalabas, wala tayong magawa, hindi natin gusto yung ginagawa ng gobyerno, itong anti-drug war ni Duterte, pero wala tayong magawa. Yun ang sinasabi niya. Dagdag pa ng Vice Presidente, yung estilo raw ng Philippine National Police, yung palit ulo. Kapag yung target daw ng PNP ay hindi nila nakuha, yung drug lord o drug dealer o kung ano man yan, runner, ang kinukuha raw ng PNP ay yung tatay, asawa, anak ng drug suspect. Yun ang sinasabi niyang palit ulo. Naku naman, Vice President, ma'am, saan mo naman nakuha yung balita na yan? Bakit hindi ko nabalitaan? Bakit hindi po nabalitaan ng media? Napakarami po ng media sa ating bayan. Bakit ikaw alam mo? Bakit ho kami hindi namin alam? Maging yung mga media na bayaran ng dilawan, alam niyo na yan kung sinong dyaryo yan at saka telebisyon. O bakit hindi lang naibabalita yan? Bakit ikaw naibalita mo? Dapat alam din ng mga dilawan ng mga dyaryo yan at saka telebisyon at radyo. Bakit hindi nila ibinalita? Saan mo nakuha yan, Ma'am Leni? Yung sinasabi mong palit ulo? Ikaw naman talaga, Vice President, Ma'am, oo. Wala ka nang ginawa para sa bayan, anak ng teteng. Magsasalita ka pa ng ganon. Sasabihin mo, mag-iimbento ka pa ng kwento na yung PNP nang huhuli ng mga walang kinalaman sa droga para palit ulo doon sa kaanak na hinuli na hinahabol nila. Ma'am Leni, wala hong ganon. Ewan ko kung saan nyo napulot yan. Bakit hindi naibalita ng media, hindi nasagap ng media? Maging yung mga media ninyo na mga bayaran dyan. Alam nyo naman yung mga sikat na malaking pahayagan at saka telebisyon dyan. Bakit hindi nabalita? Bakit hindi nyo kwento sa kanila? Bakit nyo kwento yan doon sa United Nations? At gumawa-gawa kayo ng kwento? Alam nyo ba, Vice President, kasiraan na naman sa ating bayan yan. Anong klase kang gobyerno? Ikaw ang pangalawang pinakamataas na pwesto sa ating bayan. Ikaw pa ang sisira sa ating bayan. Anak ng... Walang iniwan yan, Ma'am Leni, sa isang tahanan. Isang tahanan tayo. Ang tatay si Digong, ang nanay ikaw. Sasabihin mo sa mga kapitbahay, bastos yung asawa ko. Mamamatay tao. Yung mga anak ko, hirap na sa pamilya namin. Walang kwenta yung bahay namin. Huwag kayong pumasyal doon, Mari, ha? Baka mapatay kayo ng mister ko. Anak ka ng buang.
Sisiraan mo yung sarili mong pamilya. Sisiraan mo sarili mong bahay. Saan ka naman nakakita niyan, ma'am? Por Diyos, por santo, que barbaridad, que horror. Donde está la sandok está na dingding nakasuksok. Napakamot si engineer sa ulo eh. E paano nga naman hindi ka mabubwisit dyan? Ikaw ang Vice President. Ikaw ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bayan. Ikaw ang dapat nagpo-promote sa ating bayan na come to the Philippines. Invest in the Philippines. See the Philippines. Hindi sasabihin mo doon yung presidente namin mamamatay tao, ang mga pulis doon hinuhuli mga walang kinalaman, mga asawa, mga anak, mga tatay, palit ulo. Wala namang ganun ah. Saan mo ba napulot yan, Leni Robredo? Paliwanag mo nga yan. Gagawa-gawa ka, sikat ka nga. Yung mga buhong naman doon ng mga delegado ng Anti-Drug Summit. Yuhu! Ay, ganun ba? Oh, palakpakan pa yung mga ogag. Hindi nila alam yung pinagagawa ni Leni Robredo, gawa-gawa lang. Mariosep naman talaga kayo, sandamukal kayo mga dagdag pa kayo sa problema. Sayang, Leni. Sayang yung mga binoto mo. Yung kumpare ko, nandyan na ngayon sa Saudi, gusto na magpakamatay at sising-sisi. Bakit ka raw niya binoto? Bago po tayo magtapos, gusto ko lamang kausapin itong si fake VP Leni ng seryoso. Madam Leni, alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang iyong ugali. Hindi ka na ba nakokonsensya sa ginagawa mo? Dahil sa pansarili mong interes, sinisiraan mo hindi lang si Pangulong Duterte. Sinisira mo ang ating bayan. Oo, bayan na natin ang sinisira mo. Hirap na nga ang ating Pangulo na ayusin ang ating bayan, ikaw ano? Sinisira mo ang imahe ng Pilipinas sa international community dahil gusto mo lamang maging Pangulo? Lahat ng pinagsasabi mo sa speech mo ay pawang pang-aakusa ng walang katibayan. Ano ngayon ang tawag sa'yo? Eh di isa kang malaking fake news. Galit na galit ka sa mga troll ko, no? Pero ikaw nagpapakalat ka ng fake news. Mahiya ka naman. Binanggit mo ang palit ulo. Pero hindi mo alam ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng palit ulo ay pag nahuli ang adik, maaari siyang magsumbong ng bigger fish bilang kapalit niya. Sabi nga ni Presidential Spokesperson Abella, quote, "While Robredo has the right to speak freely on matters of public concern, she also has the responsibility to be careful with her statements, especially avoiding unfounded allegations from questionable sources," unquote. Sa madaling salita, Leni, makinig ka. Bobo ka! Isama mo na lahat ng mga staff mo dyan sa Office of the Vice President. Kayo. Lahat kayo, bobo! Hindi muna nyo ini-research bago nyo pinagsalita ang boba nyong amo. Ang masama niyan dahil sa kabobohan ninyo dyan, pati bayan maapektuhan sa kabobohan ninyo. Dapat ang itawag sa inyo ay Office of the Bobo Vice President. Sayang binabayad ng tax sa inyo ng taong bayan sa kamangmangan ninyo. Kaya ikaw, Leni ka, panira ka sa bayan natin, masyado kang ambisyosang, etyoserang frog na maging Pangulo. Kung talagang concerned ka sa katotohanan, ng tulad ng sinabi mo sa speech mo, ang dapat mong imbestigahan ay yung pagkamatay ng asawa mo. Bakit nila ni-raid ang pondo ng asawa mo pagkamatay niya?
Hindi ka ba concerned kung sino ang pumatay sa asawa mo? O kung bakit pinapatay ang asawa mo? O baka naman kasangkot ka? Nagtatanong lang naman ako. Yan ang pagkaabalahan mo. Hindi yung pinaiimbestigahan mo ay ang mga namamatay na mga adik. Matanong nga kita, dumalaw ka na ba sa mga nabiktima ng mga kriminal o ng mga adik na to? Tila kasi masyado kang concerned sa mga adik. Lugi na ba ang negosyo? Tanong lang naman. Sasabihin mo pa mahihirap lang ang biktima ng drug war. Tanga ka na naman eh. Yung nga isang drug protector na kapartido mo nakakulong na, ha? Mahirap yun? Big fish nga, di ba? Balyena na nga eh. Squatter ba si Delima? Ay nako, yung mga napapatay na mga drug lord, mahirap ba yung mga yan? Tanungin na lang kita, kung ang mahihirap ang puntirya at naapektuhan ng drug war, bakit pag tinanong mo ang mahihirap, suportado pa rin nila si Pangulong Duterte? Kasi nga sinungaling ka at fake news ka. May suggestion ako sa'yo, ha? Huwag mong araw-arawin ang katangahan mo. Bumili ka ng utak at hindi na mga mamamahaling damit. Nakakahawa na yung katangahan mo. Pasensya na mga ka-DDS, dahil ramdam ko rin ang galit nyo sa paninira ng babaeng ito sa ating bayan. Sobra lang talaga nakakagalit ang kabobohan ng babae na to. Sana kung wala siyang nadadamay, ha? Ang problema, dinadamay niya ang buong bayan natin eh. Masyado na kasing halata ang galawan nila. Una, sinisiraan ng Pilipinas sa international media. Ito namang mga lokal na mga prostitutes natin, puro pera ang iniisip kesa sa kapakanan ng bayan. Tapos ngayon, mag-file ng impeachment case sa ating Pangulo, itong mga magdalong Dati akala ko, itong mga magdalo ay makabayan. Yun pala, mga ambisyosong mga bayarang sundalo rin. At tulad ng amo nilang si Trollanes. Sigurado akong kinakahiya kayo ng mga kasamahan ninyo sa militar. Tapos ngayon, biglang sumbong sa United Nations. Kasi alam nila, wala na silang naloloko pang mga Pilipino. Ay, naku mga ka-DDS, hanggang dito na lamang po. At umiidit na po ang aking ulo dahil nararamdaman ko po ang inyong galit. Kaya po, malakas ang koneksyon ni fake VP sa international media at sa international community. Kaya maliit man ang ating boses, pero pag pinagsama-sama natin ang ating tinig, mas magiging mas malakas pa tayo. Kaya po gamitin po natin ang lahat ng plataforma, ang Facebook pati ang Twitter. Ipahayag po natin ang ating pagkasuklam, pagkadismaya dito kay fake news, fake VP Lenny. Sa susunod po muli, dito lang po sa Mocha Usong Vlog na TV show, magkita-kita po tayo. Maraming salamat po mga ka-DDS. Hi Lenny, fuck girl! Makinig ka, di ba? Kaya kita tinatawag na fuck girl kasi parati ka sabi sa amin na fake news kami. Ikaw na ang fuck. Lahat ng mga sinasabi mo, fuck. Kaya ikaw ang fuck girl, di ba? Itong babaeng to, kahit nag-speech, di ba? Kapag nagsasalita, gumugulong-gulong pa yung talaga matanya tapos ngumingiti pa. Tangina, parang talaga nagba-vibrator talaga tong babaeng to, masayang-masaya. Tapos ikaw, ginagamit mo yung lugaw-lugaw na yan, na gagawin mong lubricant para makapasok as vice president. Tigil-tigilan mo kami. Parang yung mga nakakaawa-kaawa, mga kadramahan. Dapat parati mong ginagamit yan. Tigil-tigilan mo na. Lahat kami, purgang-purga na kami sa mga drama. Drama na nga sa kwan, sa Showtime, drama na sa kwan. Sa gabi, di ba? Pati ba naman sa politika, drama? Oh, pati sa simbahan may drama. 'Di ba? Let na, gawin niyo yung drama, yung lugaw mo. Ginamit mo lang yung lugaw-lugaw para yung parang nakakaawa yung pagkain ng ganyan, mahirap, ganyan. Tulungan mo naman ang mga kwan, 'di ba? Hindi lang dapat ang mahihirap ang tulungan mo. Kawawa naman ang mga kwan, 'di ba? Mga mayayaman. Parating aapi sasabihin nila na parang kahit pag maganda na, 'di ba? Kapag mayaman, sasabihin na mata pobre, ganyan, matatalo sa mga tax vote kasi mayaman na, ganyan. Di ba parating sinasabihan ng mga kwan, mga empleyado na parang, yung boss namin, yami-yaba, bastos, walang hiya, nako, hindi malang makatulong, ganyan-ganyan. Dapat tinutulungan nyo din ang mga, di ba,
ang mga, ang tag dito, mga boss, yung mga mayayaman, hindi lang mga mahirap. Tapos yung mga sinasabi mong laylayan, ang tawag mo talaga sa kanila ay laylayan, di ba? Paano sila magsusumikap kung laylayan pa rin ang tawag mo sa kanila? Di ba? Ang baba-baba na tingin mo. Ikaw ang nagpapababa sa tingin sa mga taong mahihirap. Laylayan talagang tingin mo sa kanya, di ba? Dapat ang kwan mo talaga, bakit hindi mo tignan si Kwan, si Delima, 'di ba? Yung suso niya, 'di ba? Laylayan na talaga hanggang sa tiyan, 'di ba? Kaya Susan ang pangalan namin kay Delima. Suso hanggang tiyan, 'di ba? Tigil-tigilan niyo ako, 'di ba? Tapos yung para ka pa sa Kwan ng bus papuntang Naga, 'di ba? Anong Kwan yung gimmick 'yon? Magpapapicture ka pa. 'Di ba? Akala mo naman nakakaawa, bakit? Anong gusto mo? Parang tularan ka ng mga tao na para kahit nagmamadali na, di ba? Na, ang tagito, pupunta ka ng Cebu, magbabas ka, nagmamadali, namamatay ng nanay mo, ay magbabas ako, tapos magkukan ako, magsa-sidecar ako, tapos magbabarko ako, ganyan. Pwede ka naman mag-aeroplano, may pera ka naman. Tangina, anong kabubuhan yan, mga kabubuhan talaga. Nako, naturingan kang Kwan, ang tag dito, abogado, pero ang bobo-bobo mo, di ba? Gusto mong Kwan, pumunta sa Malacanang, tapos naka-sidecar ka. Sige, gawin mo yan. Di ba? Tapos pakitang Kwan, alam mo naman ang mga sosyal. Itong katotohanan talaga, ang mga sosyal, di ba? Tsaka yung mga pasosyal, di ba? Ganyan naman ang gawain nila talaga na parang pa down to earth, di ba? Para sabihin na, ay mayaman yan, ganyan. Pero ikaw talaga, ginagamit mo lang talaga yung Kwan, yung pagpapaka down to earth para Kwan, mahalin ka. Kahit hindi naman, kahit meron ka naman dalawang Kwan, di ba? May condominium ka dyan sa Timog, di ba? Tapos mga gamit mo, mamahal. Saan nag-aaral ang mga anak mo? Di ba? Tapos naka-helicopter pa yung asawa mo, Bakit yung asawa mo naka-helicopter tapos ikaw nagkukang ka lang? Nagbabas ka. Naku, tigil-tigilan mo ako. Tapos ang tawag dito, yung kontra kayo sa Kwan, di ba? Kontra ka na naman doon sa may, ang tawag dito, dyan sa death penalty. Pero bakit? Anong ginawa ninyo sa Kwan? Yung mga pinatay dati, yung mga ang tagito nagkaroon ng death penalty doon sa ibang bansa. Bakit? Nagsalita ka ba? Pinaglaban mo ba sila na wala dapat death penalty? Dapat nagsalita ka sa international. Dapat noon pala nagsasalita ka. Bakit dito sa Pilipinas ngayon lang talaga na sumabog yung death penalty dito? Hindi ka nagsasalita. Putang ina mo, magsama-sama kayo nila Delima, ni Kwan, ang tagito ni Delima, ni Corina, tapos ikaw. So, dyan po mga ka-DDS, nakita niyo na po kung gaano nanggalaiti sa galit yung ating mga top 5 para banatan si Leni Robredo. So, I think, as I've said kanina, mafe-feel nyo talaga kung gaano kagalit yung taong bayan ngayon kay Leni Robredo. So, well, medyo mabigat nga po talaga. So, antabay lang tayo sa channel na to. Kung pwede mag-subscribe po tayo. At magandang hapon po sa inyong lahat, magandang gabi at magandang umaga po ulit. Ingat po kayo mga ka-reviews.